Siniguro ni US President Joe Biden na ipagtatanggol ang Pilipinas at Japan sa anumang pag-atake. Kasabay niyan, ikinakasa na rin ng Amerika at Japan ang kaliwat ng investment sa Pilipinas, kabilang ang pagbuo ng isang economic corridor. Magbabalita si Shaila Francisco. Mananatiling matibay ang pangako ng US pagdating sa pagdepensa sa Pilipinas at Japan. Ito ang tiniyak ni US President Joe Biden sa katatapos lang na Trilateral Leaders Summit sa White House. Handa raw umaksyon ng Amerika sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty ay ang kasunduan ng Pilipinas at US na dedepensa ng isa't isa sakaling may umatake sa isa. Para naman sa Pilipinas, umpisa pa lang ito ng lumalalim nilang alyansa. This meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Si Japanese Prime Minister Fumio Kishida naman, tiwalang malaki ang maitutulong ng alyansa para mapanatiling kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bukod naman sa maritime cooperation, sinabi ni Biden na kabilang sa tinalakay ang pagpapalalim ng ugnay ng bansa sa teknolohiya at clean energy, partikular sa semiconductor supply chain at pagpapalawig ng telecommunication sa bansa. Inanunsyo din ito ang paglulunsad ng economic corridor sa Pilipinas na magbibigay ng dagdag investment sa Pilipinas sa larangan ng clean energy, ports, railroads at agrikultura. Makasaysayang maituturi ang Trilateral Summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas dahil sa mga mabubuong kasunduan dito na magpapalakas ng relasyon ng mga bansa at magbibigay benepisyo sa mga residente nito. Pero kung gaano kabilis maisa sa katuparan ng mga kasunduan, yan ang ating aabangan. Bukas, April 12 sa Washington, D.C., aalis na si Pangulong Bongbong Marcos para bumalik sa Pilipinas. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.